Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-28 kabanata ng unang aklat ng Samuel. At dito po makikita natin yung tema po ng kabanatang ito na kapag hindi sumasagot ang Diyos, huwag kang humanap ng ibang boses dahil ang maling pinakikinggan or maling pinanggagalingan ng sagot ay magdadala sa kapahamakan. So bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po lumalapit sa iyo nang may pagpapakumbaba buksan mo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, bigyan mo ng kahandaan yung aming puso. Dalangin namin, Lord, na sa aming pagninilay ng iyong salita, ikaw lamang ang aming mapapapurihan sa espiritu at katotohanan ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Verse 1, nang panahong iyon, inihahanda ng mga Filisteo ang kanilang hukbo sandatahan upang digmain ang Israel. Sinabi ni Akish kay David, inaasahan kong ikaw at ang mga tauhan mong sasanib sa aking hukbo. Sumagot si David, maasahan po ninyo. Ngayon po ipapakita sa inyo kung ano ang magagawa ko. Sinabi ni Akish, mabuti kung ganun. Ikaw ang gagawin kong pansariling bantay ko habang buhay. So tandaan natin, si David po nakakampo siya sa lugar ni Akish, so lugar ng kaaway po, So sinabi ni Akish, sasama ka sa laban. So ito na yung tension, si David, future king ng Israel. Tapos malapit nang makipaglaban sa sariling bayan kasi nga nandun siya naninirahan sa kalaban. So ito ang bunga ng maling desisyon sa chapter 27 kung saan yung compromise, dahil nga nakipanirahan siya dito, nabigyan siya ng pabor. So ngayon sinisingil siya ngayon ng pabor na ginawa sa kanya, One compromise leads to complicated situation. So yan yung nakikita natin dito sa ating binabasa. Verse 3, patay na noon si Samuel at ipinagluksa siya ng buong Israel. Siya inilibing nila sa Rama sa kanyang sariling bayan. Noon ay ipinalayas na ni Saul ang mga sumasangguni sa espiritu ng mga namatay na at ang mga manghuhula. Ang mga Pilisteo ay nagkampo sa Sunem at sina Saul naman ay sa Gilboa. Nanginig sa takot si Saul nang makita niya ang hukbo ng mga Filisteo. Nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh kahit sa pamamagitan ng panaginip, ni sa pamamagitan man ng Urim o ng propeta. Ayan, so makikita po natin dito na namatay na si Samuel, so wala nang makukonsultahan si Saul, So nanalangin si Saul, gumamit siya ng Urim, naghanap siya ng propeta, pero hindi siya sinagot ng Diyos. Alam niyo po, darating ang punto na ang patuloy na pagsuway ay magdudulot ng katahimikan ng Panginoon. Kaya kung ngayon naririnig mo pa ang Panginoon, huwag mong ipagwalang bahala. Dahil God's silence is not weakness, it can be judgment. Verse 7, dahil dito iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng kumakausap ng mga espiritu na namatay na upang siya'y tanungin. Sinabi naman sa kanya ng kanyang mga lingkod na mayroong ganoong babae sa Endor. Nagbalat kayo si Saul, isinama ang dalawa niyang tagapaglingkod at siya'y lumakad. Gabi na nang dumating sila sa Endor. Sinabi niya sa babae, tingnan mo nga kung ano ang magiging kapalaran ko. Kausapin mo ang espiritu ng sino mang sasabihin ko sa iyo. Sinabi sa kanya ng babae, hindi mo ba alam na pinalayas ni Saul sa Israel ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay at ang mga manghuhula? Bakit mo inilalagay sa panganib ang aking buhay? Kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, saksi si Yahweh na ang Diyos na buhay, hindi ka mapaparusahan dahil sa gagawin mong ito. Ayan, so dito natin makikita, sa halip na magsisi si Saul kasi hindi siya dinidinig ng Panginoon, naghanap si Saul ng mga mangkukulam or medium sa Endor. Yung mga manghuhula nga. At makikita natin, ito ay malinaw na ipinagbabawal ng Diyos. Pag binasa po natin yung Deuteronomy chapter 18, talagang sinasabi doon na dapat hindi tayo nakikipagsangguni sa ganito. Pero ginawa pa rin ni Saul. Nagtago pa siya ng identity. Tinago niya yung identity niya na siya si Saul, siya yung king ng Israel. Kaya tandaan natin, kapag ayaw mo
ang sagot ng Diyos, no? Hahanap ka ng ibang boses na papabor sa'yo. Ayan, yan yung pinaka nakakatakot na sitwasyon, no? Desperation without repentance leads to deception, no? Kapag mali po yung puso na natin, mali na rin yung ating magiging desisyon. Kaya, tingnan niyo yung naging tugon ni Saul. Sa halip na mag-repent siya, para siya ay pakinggan ni Lord at kausapin, ang ginawa niya, gumawa siya ng ibang paraan. So, verse 11, itinanong ng babae, kaninong espiritu ang gusto mong tawagin ko? Kay Samuel, sagot niya. Na makita ng babae si Samuel, napasigaw ito. Sinabi niya kay Saul, bakit ninyo ako nilinlang? Kayo pala si Haring Saul. Sinabi ni Saul, huwag kang matakot. Ano ba ang nakita mo? Isang espiritu na lumitaw mula sa lupa, sagot ng babae. Tinanong ni Saul, anong itsura? Isa siyang matandang lalaking nakabalabal, sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae, kaya siya ay nagpatira pa at nagbigay galang. So ayan, nakita po natin, no, tinawag ng medium si Samuel. So nagulat pa siya, hindi niya inaasahan na mangyayari talaga ito, no? So maraming debate sa bagay na to, no? Totoong si Samuel o pinabayaan lang ng Diyos bilang judgment. Ayan, so regardless, no? Ang message ay malinaw, galing sa Diyos ang hatol. Ayan po. So talagang makikita talaga natin dito sa verse na ito na alam ni Lord, no? Kontrolado pa rin ni Lord yung mga nangyayari. So verse 15, sabi po, tinanong ni Samuel si Saul, bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga? Sumagot siya, may malaki akong suliranin, sinasalaki kami ng Filisteo, tinalikuran na ng Diyos at ayaw na niyang magpahayag sa akin, maging sa mga propeta o sa mga panaginip. Ipinatawag nga kita upang itanong kung ano ang dapat kong gawin. Sinabi ni Samuel, bakit magtatanong ka pa sa akin? Gayong tinalikuran ka na ni Yahweh at siya'y kaaway mo na. Iyan ang katuparan ng ipinasasabi niya sa iyo. Inalis na sa iyo ang pagiging hari at ibinigay na kay David. Hindi mo sinunod ang kanyang utos na lipulin ang mga Amalekita, kaya't ginagawa niya ito sa iyo. Ikaw at ang buong Israel ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng mga Filisteo bukas. Ikaw at ang iyong mga anak ay mamamatay rin sapagkat niloob na ni Yahweh na mahulog kayo sa kamay ng mga Filisteo. 20. Dahil sa matinding takot sa sinabi ni Samuel, biglang nabuwal si Saul sa lupa. Bukod dito, hinang-hina na siya dahil sa pagod at gutom sapagkat paghapot magdamag na siyang hindi kumain. Nilapitan siya ng babae at nakita niyang takot na takot si Saul. Kaya sinabi niya, pinagbigyan ko po ang inyong kahilingan kahit alam kong nakataya ang aking buhay. Ngayon po, ako naman ang hihiling sa inyo ay paghanda po ko po kayo ng pagkain para lumakas kayo at makapagpatuloy sa inyong lakad. Sumagot si Saul, ayokong kumain. Ngunit pinilit siya ng kanyang mga tauhan at ng babae. Kumain na rin siya at pagkatapos ay naupo sa isang higaan. Ang babae ay may isang pinatabang guya, dali-dali niya itong kinatay, nagmasa siya ng harina, ginawa itong tinapay na walang pampaalsa, saka inhain kay Saul at sa mga kasamahan nito. Pagkakain, nagmamadali siyang umalis. Ayan, so nakita natin dito na po, natumba si Saul, punong-puno siya ng takot, wala siyang lakas physically at spiritually. So pinilit siyang kumain bago umalis. Ito yung tragic ending, no? Yung hari ng Israel pero walang direksyon, walang lakas at walang Diyos. Kaya nakakatakot po talaga kapag pinabayaan natin na or inignore natin ang boses ng Panginoon. Dito po sa kabanatang ito, makikita natin yung mga aral, no, na dapat ay matutunan natin talaga sa ating buhay. Una, God's silence is serious. Kapag tahimik ang Diyos, hindi iyon dapat baliwalain, kundi dapat pinag-iisipan. Okay? Isa pang makikita natin dito, fear without faith leads to wrong decision. Kaya kapag takot ka, kapag takot ang nagkontrol sa atin, lalayo talaga tayo sa Panginoon. Number 3, don't seek other voices. Kapag hindi sumasagot ang Diyos, hindi ibig sabihin, maghahanap ka na ng ibang sagot. Sikapin natin na gawin kung ano ba yung dapat nating gawin
para tayo ay kausapin ng Panginoon, hindi yung hahanap tayo ng ibang makakausap. Another thing is delayed obedience lead to distraction. Matagal nang sinusuway ni Saul ang Diyos. Ngayon dumating na yung bunga nito. Ito na yung consequence ng kanyang di pagsunod. At makikita din po natin, dapat pipiliin natin yung repentance habang may panahon pa, no? Habang may pagkakataon, bumalik na talaga tayo kay Lord. Kasi yung warning, sabi natin kanina, meron pang pagkakataon, pero yung judgment ay wala na, no? Kaya sikapin po natin habang nangungusap pa sa atin si Lord, habang nararamdaman pa natin yung Panginoon, makinig tayo at sumunod. Dahil kapag si Lord ay nanatiling tahimik na at hindi na tayo kinausap, nakakatakot na baka judgment na yung susunod. Kaya, tandaan natin na ang pinakadelikadong lugar ay hindi yung gitna ng problema, kundi ang buhay na hindi nakakarinig sa Diyos. Kaya, sana po may natutunan tayo, napalain tayo ng ating Panginoon, at muli kay Jesus lamang ang papuri.